Good morning po mga followers, mga kaibigan. So nagising po kami ng 3:40 po ng madaling araw. Kaya ngayon ay mag-aalas 5 na. Pupunta na po kami sa terminal dahil alas 7 po ng umaga ang biyahe po ng barko. Kailangan po alas 5 na sa terminal na po kami ng bus. Excited na ba kayong dalawa? Inaantok ka pa? Kulang ka sa tulog? Mag-iingat kayo doon ha? Huwag kayong hiwalay sa akin ha? Maaga nga po pala kaming gumising para maaga po kaming makaalis. Dito na po kami sa bus terminal. Papunta po kaming Abra de Ilog. Tamang-tama. Kasya pa naman kami sa van. Sa sobrang excited na nga po ni Kuya Tano at ni Kuya Christian, mas maaga pa po sa akin gumising. Pakiramdam ko po mga kaibigan, hindi sila natulog. Alam niyo po yung first time nilang maranasan makasakay ng barko at makarating po sa Manila. Kaya hindi na po talaga palalampasin. Good morning po mga kaibigan, mga followers. Andito na nga po kami sa Abra de Ilog. Sasakay na po kami, nakabili na po kami ng ticket. Nasaan Kuya Tano ang ticket? Ayun. Alas 3 nga po ng madaling araw nang ako po'y magising. Paglabas ko nga po ng kwarto, gising na po yung dalawa. Dahil alas 7 po ang biyahe po ng barko, kailangan po namin makarating po sa pier. Agad na nga po kaming bumiyahe. Ngayong araw po ng pagbiyahe po namin, marami pong pasahero. Dahil nag-uuwian na nga po yung mga taga Manila na nagbakasyon po sa probinsya. Pagkatapos po ng isang oras na biyahe, nakarating na rin po kami dito po sa pier. Nakakaramdam po ako ng antok kasi hindi po ako sanay na magising po ng maaga. Pagtapos nga po namin magbayad at kumuha po ng ticket at gate pass, hintay pa po kami ng ilang minuto bago po kami pumunta po dun sa barko. Alas 7 nga po ng umaga nang kami po'y papunta na po sa barko. At dito pa lamang po sa bungad mga kaibigan, takang-taka na po itong dalawang bata sa kanilang nakikita. Habang pinagmamasdan ko po sila, ako'y natutuwa sa kanila dahil first time po nilang maranasan. Okay, Tano? Nakikita ko po sa dalawang batang si Tano at si Christian na excite na po makasakay po ng barko. Kuya Christian, di ba gusto mo makasakay ng barko? Nanawa ka na sa bundok? Ha? Kuya Tano, nanawa ka na? Buti na lamang po isinama ko po si Tano at si Christian para po maranasan po nila ang di nila nararanasan dahil po sila po ay mga katutubo at laki po sa bundok. Para sa batang si Christian at si Tano ay imposible po nilang maranasan po ito. Kaya habang paakyat po kami sa barko, nakaramdam po si Kuya Tano. Parang dito ka nalulula. Ha? Nalulula ka? Dahil nagpahuli po kami ng pag-akyat po sa barko, pagpasok na nga po namin po sa loob, marami na pong nakapwesto at wala na po kaming maupuan dahil masyado po marami po ang pasahero ngayong araw. Kaya nga po ang ginawa po namin, pumunta po kami ng labas at umakyat po kami po doon sa rooftop na kung saan po nakikita po natin ang magandang tanawin. Magandang umaga, Tano, Christian. Kamusta na ang pagsakay ng barko? Ikaw, Kuya Christian? Okay na okay? Brother, hindi ko makakalain na makakasakay ako ng barko. Makakapunta ako ng Manila. Masaya ka? Opo. Sa bundok ako lumaki. Pero salamat kung masakay mo ako ng barko. Okay lang yun. Huwag ka nang antukin na. Nandito ka na sa barko. Naramdam ko. Alam ko dito masaya kasi sa mga barko. Kasi nakasakay ako ng barko. Ang mga matutulog. Isip-isip na maranasan ito. Huwag kang mag-alala, Kuya Tano. Marami ka pang mararanasan. Alay mo, makasakay pa tayo ng eroplano. Gusto mo ba? Brother, mauga po pala po ang barko. Oo, mauga. Na hindi ka nahilo? Ay, lumaki. Nahilo ka? Opo, pero masaya po ako dahil first time ko lang po. First time mo lang. Ay, sige. Pagsakay nga po namin po ng barko, tuwang-tuwa naman po itong dalawang kasama ko. Ito na nga po kami pumesto po sa ibabaw po ng barko dahil wala na pong maupuan po doon sa loob dahil sa sobra po ng pasahero. Aga nga po pala kaming umalis po doon sa aming lugar. Hindi pa po pala kami nakakain po ng umagahan. Kaya nga sa oras pong ito, meron po kami dala-dalang baon. Nakaramdam po kami ng gutom. Buti na lamang po may dala po kaming pagkain. Tano, bantayan mo si Christian ha. Baka makatulog yan. Kakain tayo, Christian ha, huwag kang matutulog ha. Gabi pa lamang po, naglaga na po ako ng itlog. Bukod po sa nilagang itlog na baon-baon po namin, nagluto na rin po ako ng ginisang century. Hinaluan ko po ito ng itlog. Christian,
kumain ka lang ha. Huwag ka matutulog ha. Habang kumakain po kaming tatlo sa barko, umusok na nga po yung tambutso. Ibig sabihin po niyan mga kaibigan ay utay-utay na pong naalis. Itong dalawang kasama ko naman po, enjoy na enjoy po sila sa pagkain sa barko. Dahan-dahan naman, nguyain mo naman. Matagal-tagal na rin po bago po naulit nang makasakay po uli ako ng barko. 8 taon na po ang nakalipas nung huli po tayong nakasakay po ng barko. At ngayong taon po ay muli pong naulit na makasakay po ng barko at makarating po ulit sa Manila. Wala naman po talaga akong plano na bumiyahe at pumunta po sa Manila. Nagkaroon lamang po kasi ng biglaang lakad. Tamang-tama, luluwas na rin po ako kaya sinama ko na itong dalawang bata. Wala dyan. Ayan ang kapuan Manila. Hindi pa yan Manila, Batangas yan. Malayo pa, babiyahe pa tayo, sasakay pa tayo ng bus. Wala dyan. Masarap ako sa baka. Nadiretso pala yung barko. Hindi ito, barko, eroplano to. Oh, inaantok ka na naman. Kurap. Oh, yan. Habang papalapit po kami sa Batangas Pier, tuwang-tuwa naman po itong dalawa. Alam mo naman po sila po ay nawawala at nagpakaway-kaway. Dahil first time nga po nila makasakay po ng barko, nama ko na nga po pala dito sila sa harap po ng barko. Para ipakita ko po sa kanila na malapit na po kami sa Batangas. Tuwang-tuwa naman po si Kuya Christian nang makita niya po ang Batangas Pier. Mas lalo po siyang natuwa nung makakita po ng marami pang barko. Kaya habang papalapit po yung aming sinasakyang barko, pinagmamasdan na nga po nila yung ganda po ng paligid. Nagtataka po sila, napakarami pong barko pala dito. At utay-utay na nga po kami bumaba po sa barko at magtutungo na nga po kami po dun sa bus na amin pong sasakyan.